Good evening, class. So in this evening, we are going to discuss about the publication of El Filibusterismo. We're going to tackle kung ano ba yung mga significant events na nangyari bago maipublish ang novelang El Filibusterismo by Dr. Jose Rizal. I, Rizime Agapito, together with my group members, Mike Katawagon and Daniel Torero. So without further ado, let us start the discussion. Ang El Filibusterismo ay ang ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na nagpatuloy sa kwento ng kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere. Nailathala ito noong 1891, karaniwang kilala bilang El Feli. Ang aklat na ito ay mas madilim at mas seryoso ang tono kumpara sa Noli, sapagkat tinatalakay nito ang mga isyu ng revolusyon, katarungan at pag-aalsa laban sa kolonyal na paniniil ng Espanya. Ang nobela ay isang mahalagang peraso ng literatura na naging inspirasyon ng mga revolusyonaryo, kabilang na ang mga miyembro ng Katipunan na naglaban para sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas. El Filibusterismo, written by Dr. Jose Rizal, is a significant literary masterpiece that continues to resonate in the Philippine history. So in October 1887, he began writing El Filibusterismo in Calamba, Laguna. So noong October 1887, sinimulan na ni Dr. Jose Rizal na isulat ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa Calamba, Laguna. Noong 1888, sa London, may binagong mga plot or may mga ni-revise na chapter si Dr. Jose Rizal na kasalukuyan niya nang naisulat. And doon din, nung taon din na ito is nagdagdag ng mas marami pang mga chapters si Dr. Jose Rizal sa kanyang nobelang El Filibusterismo noong nasa Paris siya, sa Madrid, and sa Biarritz. So, noong March 29, 1891, natapos niya ang kanyang manuscript sa Biarritz. So, the privations in Gent. Noong July 5, 1891, Rizal left Brussels for Gent. So, bakit nga ba iniwan ni Rizal ang Brussels para lamang sa Gent? So, ito yung mga rason. First, the cost of living was lower. Second, the price of printing was much cheaper than in Brussels. And third, to escape from the enticing attraction of Petita Suzanne. So, yun na nga, umalis si Rizal mula sa Brussels patungong Gent dahil sa ilang mahalagang dahilan. Nasabi na nga natin, una, mas mababa ang halaga ng pamumuhay sa Gent kumpara sa Brussels. Kaya't mas makakatipid siya sa kanyang mga gastusin. So, ikalawa, mas mura daw ang presyo ng pagpapalimbag ng kanyang nobelang El Filibusterismo sa Gent, kaya't napili niyang doon ipagpatuloy ang paggawa ng kanyang aklat. And ikatlo, nais niyang umiwas sa mapanuksong atensyon ni Petita Suzanne. So si Petita Suzanne ay isang dalagang may malapit na ugnayan sa kanya habang siya ay nasa Brussels pa lamang. So ito yung mga dahilan na nagpapakita ng kanyang pagiging praktikal at ang kanyang dedikasyon sa pagtatapos ng kanyang makasaysayang nobela. Okay, next. Owing to his limited funds, Rizal lived in a cheap boarding house with Jose Alejandro as a roommate. So yun na nga, dahil nga sa nagtitipid si Rizal, naghanap siya ng matitirhan na sa murang halaga lamang. O naghanap siya ng boarding house. And doon sa boarding house na yon is nakasama niya si Jose Alejandro. They lived frugally in Gent for 3 months from July to September 1891. So, ayun na nga.
to economize further on their living expenses, they prepare their own breakfast. So, ayun na nga, dahil nga sa nagtitipid si Dr. Jose Rizal, mas pinili na lamang nila na mag-prepare or magluto ng kanilang sariling pagkain kaysa bumili sa labas kasi mas mapapamura sila kung magluluto sila ng kanilang sariling pagkain. So, alam niyo, no, marami ring mga pagsubok na pinagdaanan si Rizal habang ginagawa niya yung aklat. So, dito naman tayo sa The Printing of El Filibusterismo. Rizal searched for a printing shop that could give him the lowest quotation for the publication of his novel. So, si Rizal, dahil nga siya ay nagtitipid, naghanap siya ng printing shop na magbibigay sa kanya ng mababang halaga lamang para maipublish ang kanyang nobela. So parang dito matututunan natin na hindi naman sa lahat ng bagay kailangan na yung mahal yung kukunin natin. Pwede rin tayong mag-refer doon sa mga mas mura pero meron din namang quality yung service nila. So, yun na nga yung naghanap na si Rizal ng printing shop na magbibigay sa kanya ng mababang presyo lamang. Eto na. Nahanap niya yung isang publisher. F. Mayer Van Loo Reyes, sa number 66 Van Buren Street na willing na i-print ang kanyang book for installment. So, 'di ba? Napakaswerte naman ni Rizal. Nakahanap siya ng hindi lamang siya mapapamura and parang mas napaburan pa siya kasi yung para mai-publish yung kanyang book is huhulog-hulugan niya, 'di ba? Nahanap ni Rizal yung talagang makakatulong sa kanya. Kasi nga sobrang nagtitipid din si Rizal. Okay? So, he received some money from Basa and 200 peso from Rodriguez Arias for the copies of Morga's Successus sold in Manila, but these funds were also used up. So, nagkaroon din naman siya ng pera galing sa Basa and 200 pesos from Rodriguez Arias. Pero yung pera na to is kulang pa rin and nagastos niya na. So in July 1891, Rizal wrote a letter to Basa saying that if no money comes, he have to stop the El Feliz publication. So ito na yung naging problema ni Rizal. Kasi nga parang nagkulang din siya sa pondo. Kinukulang yung pondo niya. So nagsulat siya ng liham sa Basa na sinasabi dito na kapag walang pera, kailangan niyang itigil muna yung pagpapapublish ng kanyang El Feli. So, ayun no, ang dami din naman palang na-encounter ni Rizal na mga challenges bago niya na-publish ang kanyang nobelang El Filibusterismo. So, ano nga ba yung sunod na nangyari? So, noong August 6, the printing had to be suspended as Rizal feared because he could no longer give the necessary funds to the printer. So, yun na nga yung nakakasad. Dumating na yung parang kinatatakutan ni Rizal. Kasi yung pagpapaprint ng kanyang nobelang El Filibusterismo ay pansamantala nang natigil nga. Kasi nga, wala na si Rizal maibigay na pondo or pera sa nagpiprint ng kanyang El Feli. Kasi nga 'di ba yung kasunduan nila is hulog-hulugan. Okay. So, El Filibusterismo comes off the press. So, ano nga ba yung mga nangyari bago na ipaano sa press ang kanyang nobelang El Filibusterismo? So, in his
morbid moments of despair, Rizal almost burned the manuscript of El Filibusterismo, rather. So dahil nga doon nung nasuspend yung pag-print ng nobela ni Dr. Jose Rizal, parang nawala ng pag-asa ni Rizal. And humantong pa nga sa sitwasyon na muntik na nang sunugin ang kanyang manuscript na El Filibusterismo. Parang nanlulumo si Rizal, nawawala na siya ng pag-asa kasi yung pinaghirapan niya is parang biglang natigil. When everything seemed lost, help came from unexpected source. So ito na. Merong parang naging hulog ng langit kay Rizal. Kasi nung time na nawawalan siya ng pag-asa, natigil na yung pagpapapublish niya ng kanyang nobelang El Filibusterismo, may dumating na tulong sa kanya. So ito si Valentin Ventura. So si Valentin Ventura, napakinggan niya, nabalitaan niya ang sitwasyon ni Rizal. And agad naman siyang nag-send ng amount na kailangan ni Rizal para lamang matapos ang publication ni Rizal. So ito na, 'di ba? Ito na yung hinihintay ni Rizal kasi may hulog ng langit na tumulong sa kanya para lamang matapos ang pagpapapublish niya ng kanyang nobela. 'Di ba? Napakaswerte naman ni Rizal. Okay. So next, September 18, 1891, naging available na ang El Filibusterismo sa press. So Rizal immediately sent 2 copies to Hong Kong and isa sa Basa and isa din kay Sixto Lopez. He gratefully gave the original manuscript, the El Filibusterismo, and a printed copy with his autograph to Valentin Ventura. So ito na nga, so siguro bilang pasasalamat na din kay Valentin Ventura, ibinigay niya yung original na manuscript ng El Filibusterismo and isang printed copy na may autograph para lamang kay Valentin Ventura. So, Filipino patriots praised the novel. The members of the Filipino colony of Barcelona published a tribute in La Publicidad, a Barcelona newspaper, eulogizing the novel's original style. So, yung mga Pilipino na mga manunulat is hinangaan nila yung ginawang nobela ni Rizal. And yung mga membro ng Filipino colony of Barcelona is nagpublish sila ng tribute in La Publicidad. Ang La Publicidad is isa siyang Barcelona newspaper na kung saan nababasa ng iba't ibang mga Pilipino. So next, the Liberal Madrid newspaper, El Nuevo Regiment, serialized the novel in its issues of October 1891. So all copies of the first edition, yung edition Gent edition of El Filibusterismo, were placed in wooden boxes and shipped to Hong Kong, but almost all the boxes were confiscated and the books were lost. So ito na nga yung na ano na nga siya sa press, parang marami na yung ipinrint na copy ng El Filibusterismo. And yung mga copies na yon is inilagay sa wooden boxes na ipapadala sana sa Hong Kong. Pero yung mga boxes na may laman na book na El Filibusterismo is kinumpiska and nawala yung mga books na yon. Siguro isa na rin yun sa dahilan, siguro ayaw nila na
ayaw nila na mabasa ng maraming tao yung um, book na ginawa ni Rizal, yung El Filibusterismo. So the book immediately become rare, and the few available gent copies were sold at very high prices, reaching as high as 400 pesetas per copy. So dahil nga doon nawala yung mga copies ng El Filibusterismo, naging mahal yung bili or yung presyo ng book na El Filibusterismo, naging siyang rare. And ilan na lang yung available na copy sa Gent. Kaya yung mga available na copy na yon is naibebenta nila na mas mahal na presyo. So Rizal, in all his studies, travels and labors in foreign lands, had not forgotten the martyrdom of fathers Gomez, Burgos, and Zamora, which Pasiano related to him when he was a mere lad in Calamba. He dedicated El Feli to them. So yung book or yung novel na El Filibusterismo is dedicated siya sa tatlong haring martir, tinatawag na Gumbursa, si Gomez, Burgos, and si Zamora. So doon inspired yung nobela ni Rizal na El Filibusterismo. Kung ano ba yung mga nangyari noon, yung mga katiwalian, ano pa ba? Kawalan ng pantay na pagtrato sa mga Pilipino. So yun yung naging dedication ni Rizal kung bakit niya isinulat ang nobelang El Filibusterismo. Good evening, class. My name is Daniel Torero. I am the second reporter of this group. Next, we have the manuscript and the book. The original manuscript of Al-Fili in Rizal's own handwriting is now preserved in the Filipiniana Division of Bureau of Public Libraries in Manila. So, yung original daw po na manuscript na mismong sulat kamay ni Rizal ay nakatago ngayon sa Filipiniana Division of the Bureau of Public Libraries sa Manila. So, it acquired naman from Valentin Ventura for 10,000 pesos. So, Valentin Ventura po siya po yung sponsor ng pagprint or pag-publish ng Elfili. So, it consists of 279 pages of long sheets of paper. So, next. Two features that didn't appear in the printed book. First one, the foreword and warning. These two were not put into print eventually to save printing cost. So, yung foreword and warning daw po ay hindi na isinama sa pagprint upang mas makatipid sa pagprint. So, next. Foreword appears just before the dictatory page in the manuscript. It is for the Filipino people and the government. So, yung foreword daw po is nakalagay siya bago yung dedicatory page ng manuscript. So, ito naman ay para sa mga Filipino people and the government. So, next, the warning found on the other side of the dedication. So, next, the title page of El Filibusterismo contains an inscription written by Ferdinand Blumentritt. So, si Blumentritt naman po ay isa siya sa mga pinaka-close na kaibigan ni Rizal. So, isinalin niya ang isang chapter ng Noli Me Tangere sa wikang Aliman. So, sa pag-publish naman ng El Fili ay tumututol siya dito dahil naniniwala siya na ang pag-publish nito ni Rizal ay magdudulot lamang sa kanya ng kapahamakan. Pero hindi niya napigilan ang pag-publish nito. Next, we have the synopsis of El Fili. So, this novel is a sequel on Noli Me Tangere. So, ang El Filibusterismo ay karugtong ng nobelang
Noli Me Tangere. Bagamat magkaugnay ang mga nobelang ito, may malaking pagkakaiba sa estilo, tema at damdamin ang bawat akda na siyang nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa bawat isa. Ang El Filibusterismo ay nagpatuloy ng kwento ng mga tauhan at isyong tinitalakay sa Noli Me Tangere. Dito, ang kwento ay umikot sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra sa ilalim ng bagong katauhang bilang si Simon, isang mayamang mangangalahas na may layuning maghiganti sa mga kasawiang dinanas niya sa Noli. So, sa El Fili ay may less humor or halos wala ng halakak at pagbibiro na makikita sa Noli Me Tangere. Ang tono ng nobela ay mas seryoso at mas mabigat dahil pinapakita nito ang desperasyon at galit ni Simon laban sa sistema. Desidealism. Sa Noli Me Tangere, si Ibarra ay may positibong pananaw at umaasang magbabago ang lipunan sa pamamagitan ng edukasyon at reforma. Sa El Filibusterismo naman, nawala ang kanyang idealismong ito at pinili niyang gumanti ng karahasan at revolusyon upang baguhin ang sistema, na isang tanda ng kanyang pagkadismaya. So, less romance, bagamat may mga elemento ng romansa tulad ng pagmamahal ni Simon kay Maria Clara, ito ay hindi gaanong binigyan diin sa El Fili. Sa halip, mas matindi ang focus ng nobela sa isyong panlipunan at pampolitika. Next, more on revolutionary. Ang El Filibusterismo ay isang mas radikal na nobela na naglalayong nitong gisingan ang mga damdamin ng mga Pilipino laban sa pang-aapi ng mga Kastila. Ang mismong plano ni Simon ay magpasabog ng bomba sa kasal ni na Juanito Pelaez at Paulita Gomez upang simulan ang revolusyon. More on tragic, ang pagtatapos ng nobela ay masakit at puno ng pagkatalo. Hindi nagtagumpay ang plano ni Simon at sa uli, siya pa ang nagtago, nagkasakit at namatay. Ang mga pangarap niyang kalayaan at katarungan ay hindi natupad, na nag-iwan ng malungkot at paalala ng paghirap ng pagbabago. So, to continue our discussion, may I call for Ms. May Katawagon to discuss the characters of El Fili. Good day everyone. My name is Maika N. Tawagon. I am reporter of this group. My topic is all about characters of El Filibusterismo. First, Simon, rich jeweler or Crisostomo Ibarra. Si Simon ang tauhan sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal ay isa siyang nagtatago sa likod ng pagkakakilanlan kay Crisostomo Ibarra at mapagkunwaring mayamang alahero. So next, Doña Victorina, ridiculously pro-Spanish native woman. So si Doña Victorina naman ay isang nagpapanggap na Kastila sa paraan ng kanyang pananamit at kilos. Siya rin ang mapagmataas at kinahihiya niya ang kanyang sariling lahi. So next, Tiburcio de Espandana, husband of Victorina. Siya naman ang asawa ni Doña Victorina na isang Kastilang peking doktor na walang kakayahan o lisensya sa mga ginagamit na gamot. So next, Paulita Gomez, beautiful niece of Doña Victorina. Siya na ang isang magandang Pilipinas na hinahangaan ng marami. So next, Ben Saib, Spanish journalist who write silly articles about Filipinos. Isa naman siyang Kastilang mamamahayag na madalas sumulat ng artikulong walang makabuluhan. So next, Padre Sibayla, Vice Rector of University of Santo Tomas. Si Padre Sibayla naman, siya ang Vice Rector ng Universidad ng Santo Tomas at isa siyang paring maingat at mapagmasid. So next, Don Custodio. Si Don Custodio, Afro-Spanish Filipino holding a high position in the government. So si Don Custodio ay isang Pilipinong makakastila na may mataas na posisyon sa pamahalaan at madalas niyang ginagamit ang kanyang
kapangyarihan upang protektahan ang interes ng mga Kastila habang pinababayaan naman ang kapakanan ng mga Pilipino. So next, Padre Camura, parish priest of the town of the Tiny. So si Padre Camura naman ay kilala siya bilang isang bastos at mayabang at malisyosyong pari at inaabuso niya ang kanyang pagiging pari. Padre Salve, teen Franciscan friar and former Cora of Santiago. So si Padre Salve naman ay kilala naman sa pagiging tahimik na pag-uugali at siya ang pangunahing dahilan sa mga trahedya sa Noli Me Tangere. So next, Padre Irene, a kind of friar who was a friend of the Filipino students. So si Padre Irene naman ay isang paring kilala bilang tagapagtanggol ng mga Pilipino at estudyante. So next, Padre Florentino, a retired scholarly and a patriotic Filipino priest. So si Padre Florentino naman ay isang makabayan at may mataas na pinag-aralan. Next, Isagani, a poet nephew of the Padre Florentino and a lover of Pulita Gomez. So Isagani ay isang makatang pamangkin ni Padre Florentino ay siya naman ay punong makabayan at naniniwala sa pagbabago ng lipunan. Next, Basilio, son of Sisa and promising medical student. Si Basilio naman ang siyang mag-aaral ng medisina na puno ng potensyal. Next, Kapitan Tiago, patron of Basilio. Si Kapitan Tiago naman ang kanilang komunidad ay may sarili siyang kahinaan at siya ang nagbibigay suporta kay Basilio sa pag-aaral. Next, Julie, sweetheart of Basilio. Si Julie ang kasintahan ni Basilio. Next, Cabezang Tales, father of Julie, who is disposed of his land in a tiny by the friars. So si Cabezang Tales naman, ang ama ni Julie, isa siyang magsasaka na nawalan ng lupain dahil sa mga praile. Next, Makaraig, a rich student and leader of the Filipino student and their movement to have an academy where they could learn Spanish. Si Makaraig naman ay isang mayamang estudyante at isa siyang maka-akademya kung saan maaari silang mag-aaral ng wikang Espanyol. Padre Melon, who teaches Physica in a UST without scientific experiment. Si Padre Melon naman ang kilala siya sa kanyang maparaan ng pagturo na hindi gumagamit ng mga eksperimentong sayantipiko. So next, Placido Penente, student of Padre Milon who overcomes discounted with the poor method of instruction in the university. Si Placido Penente naman ang isa siyang estudyante ni Padre Milon sa Placido si Placido ay matalino at masipag ngunit puno ng pagkadismaya sa mahabang kalidad ng edukasyon sa universidad. So next, Senior Fasta, old Filipino lawyer who refuses to help the Filipino student and their petition to the government for educational reforms. Si Senior Fasta naman ay isang Pilipinong abogado, siya ang prinsipyong kumikilos upang labanan ang mga maling sistema. So next, si Tandang Selo, grandfather of Julie. So next, Mr. American, who owned the slideshow at the Feria
of Quiapo exhibiting an Egyptian mummy. So, next is Sandoval, a Spanish student who support the cause of the Filipino student to propagate the teaching of the Spanish. Next, Cabisana Andang, the mother of Placido Penente. Next, Pipay, the pretty dancer, mistress of Don Custodio. Next, Padre Fernandez, a good Dominican friar and friend of Isagani. Isa siyang mabuting pare naman at kaibigan ni Isagani. So next, si Don Timoteo, the father of Juanito Pilaes. Isa naman si Don Timoteo, isa siyang negosyante at mapagtaguyod sa kanyang mga anak. So next, Tano, son of Cabezang Tales and father of Julie. Si Tano naman ay isang guardian civil na sa mga Pilipinong napilitang maglingkod sa pamahalaan. Chichay. Next, Chichay, the silversmith who made the bridal earring for Polita Gomez. Next, characters from El Filibusterismo were drawn by Rizal from real life. Padre Florentino was Father Leoncio Lopez. Next, Isagani was Vicente Illustre. Next, Polita Gomez was Leonor Rivera. That's all for my part. Thank you, everyone. Now let's proceed in Noli Me Tangere and El Filibusterismo compared. Noli Me, a romantic novel. El Fili, a political novel. Work of the heart, while work of the head. A book of feeling, while a book of thought. Noli Me has freshness, color, humor, and lightness, while El Fili contains bitterness, hatred, pain, violence, and sorrow. Or kung baga, ang Noli Me Tangere ay has a light theme, and while El Filibusterismo contains dark theme. So, Noli Me Tangere has 64 chapters, while El Fili has 38 chapters. So, next. The issue of which is superior novel, Noli or the Fili, is purely academic. So, the debate of which is more superior novel above two is purely academic only. So, both are good novel from the point of view of our history. Both depict with realistic colors the actual condition of the Philippines and the Filipinos during the decadent days of Spanish rule. So, ang Noli Me Tangere at El Fili ay parehong naglalarawan ng kalagayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa ilalim ng marahas at mapanlinlang na pamahalaang kolonya ng Espanya. Bagamat magkaugnay, may mga natanging silang tema, estilo at layunin bibigay daan upang mas malino na maipakita ang realidad sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Next, both are instrumental in awakening the spirit of Filipino nationalism. So, ang El Fili and Noli Me ay may mahalagang papel sa pagising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Next, both are responsible in paving the ground for the Philippines Revolution that brought about the downfall of Spain. So, ang makdang ito ay nagbigay ng idea at lakas sa mga revolusyonaryo tulad ng Katipunan na maglunsad ng Revolusyon Pilipino. Ang mga akdang ito ay nagbigay ng theoretical at moral na suporta sa paghihimagsik. And last, El Filibusterismo is a true twin of Noli Me Tangere.
Okay, so that would be the end of our discussion. So, marami ang mga aral na maaari nating matutunan kay Rizal, kung ano ba yung mga pagsubok na pinagdaanan niya at kung paano niya ito nalampasan. Mula sa proseso ng pagpapalimbag ni Dr. Jose Rizal ng nobelang El Filibusterismo, lalo na yung mga hamon na kanyang hinarap. So, ano ba yung mga aral na matututunan natin kay Rizal? Una, ang pagtitiyaga at dedikasyon. Sa kabila ng hirap sa pera, ang patuloy na ipinaglaban ni Rizal para lamang maipalimbag niya or maipapublish niya ang kanyang nobela. Pinatunayan niya lamang na ang kanyang pagsisikap at pagkakaroon ng malinaw na layunin na ipahayag ang mga katiwalian ng kolonyal na pamahalaan at pukawin ang damdaming makabayan. Mahalaga ito upang magtagumpay. So sa pagpapahalaga naman at sa pagsakripisyo, isa din sa matututunan natin kay Dr. Jose Rizal. Hindi madali para kay Rizal ang pag-iwan sa mga personal na kasiyahan niya at isa na dito ang kanyang kaugnayan kay Suzanne para lamang makapag-focus siya sa kanyang mga misyon. So, ang kanyang sakripisyo is nagpapaalala na ang tagumpay ay nangangailangan ng pagpili ng mas mataas na layunin kaysa sa pansariling kaginhawaan. So, pinapaabot lang nito sa atin na para magtagumpay tayo sa ating mga layunin sa ating buhay, may mga bagay talaga na kailangan nating isakripisyo. Isa pa na matututunan natin mula kay Rizal is ang pagiging praktikal sa paggawa ng desisyon. 'Di ba pinili ni Rizal na manirahan sa Gent dahil mas mababa nga ang gastos sa pamumuhay at pagpapapublish ng kanyang libro. So pinakita niya lamang dito na ang kahalagahan ng pagiging maingat sa paggamit ng mga mapagkukunan upang maabot ang mga layunin. Pinapakita lamang nito sa atin na hindi kailangan na magastos tayo sa mga bagay-bagay. Kasi kung ikaw bilang isang estudyante ay meron ka talagang layunin sa buhay or meron kang gustong maabot or matupad sa buhay, hindi naman masama na magtipid. Kasi importante na maabot natin yung ating mga pangarap. Hindi dahil nagtitipid tayo, ikahihiya na natin. So, dapat mag-focus tayo kung ano ba yung goal natin sa buhay. So, sunod naman, isa pa sa mga matututunan natin kay Rizal is ang tapang niya sa pagharap sa mga hamon na na-encounter niya. Kasi sa kabila ng kakulangan sa pondo at isa pa panganib sa kanyang buhay kasi hinahanap siya ng mga otoridad, hindi siya nagpatinag. So ang El Filibusterismo ang naging simbolo ng kanyang tapang at dedikasyon sa bayan. So overall, ang pagpapapublish ng El Filibusterismo is nagpapakita na ang tagumpay is bunga ng tiyaga, sakripisyo at matalinong pagdedesisyon, lalo na kapag ito ay para sa ikabubuti ng mas marami. So, that would be the end of our discussion. Sana ay may natutunan kayo sa gabing ito. Goodbye, class!